Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ibinahagi po ng isa sa ating mga kaibigan. Ito po ay kwento ng kanyang lolo. At ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol. Minabuti lang po naming ibahin ang mga pangalan para po sa kapakanan na rin ng kanilang pamilya. Ito po ang kwento. Ako po ay si Facundo, o mas kilala sa palayaw na Undo. Nasa hustong gulang na ako nung mga panahon na yon. Meron na rin akong anak noon na halos magbibinata na din. Dalawa lamang kaming magkapatid. At ako ang panganay. Yung nakababata akong kapatid, siya si Amboy. Noong mga panahon na yun, ay wala pang kuryente sa aming baryo sa Bicol. At hindi pa ganun kadami ang kabahayan. Yung tinitirahan namin nun, medyo nasa bundok na rin. Ngunit yung mga kabundukan nun, sadyang masukal pa sa dami ng mga puno at halaman. Ito rin yung panahon na nagpapakita pa ang mga kakaibang nilalang sa mga ordinaryong tao. Kagaya ng mga aswang at iba pang hindi pangkaraniwang nilalang. Kaya matindi ang paniniwala ng mga tao nun sa mga kababalaghan at yung mga hindi pangkaraniwan. May malaking lupain ang mga magulang namin. At nabili yun ni tatay din sa lugar namin. May kalawakan po ito. Ngunit nabili yun ni tatay sa murang halaga lamang. Subalit ito ay nasa kaibuturan na ng gubat matatagpuan. Medyo malayo na sa baryo namin. Ipinamana ito ng aking mga magulang. At dahil sa dalawa lang kaming magkapatid, kaya pinaghatian namin ito. Hating kapatid. Palibasa ako yung mas nakatatanda. Kaya sa akin ibinigay ng mga magulang namin yung parting dulo na ng lupa o yung tipong gubat na talaga. Ngunit hindi kalayuan dun ay may matatagpo ang ilog. Kaya kahit masukal, pumayag na rin ako. Isang araw, nagtatabas kami dun sa parting yun ng lote ko. Dun sa parte na yun na masukal, sa bahaging ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Kasama ko doon ay ang aking kapatid na si Amboy. Tinatabas namin ang mga damo at iba pang mga halaman para makapagtanim kami at maging maganda bunga ng nyug. Gagawin kasi namin yung taniman ng mga nyug. Kaming dalawa lang ang nagtatabas nun. Nang ilang sandali pa, nakaramdam na ng pagod si Amboy at uhaw. Kaya nagsabi to sa akin, "Noy, napaha ako. Mainom muna ako tubig sa sapa. Hulata lang ako didi." Sabi ni Amboy sa akin. Sa wikang Bicol yun, ang ibig sabihin "Kuya, nauuhaw ako. Iinom muna ako sa ilog. Hintay mo ako dito ah." Sige, dalihan mo lang at magdidilim na. Pagbalik mo, uuwi na tayo. Sabi ko naman. Tapos nun tumalikod na ako at nagbalik na sa aking ginagawa. Umalis na si Amboy at naglakad patungo sa ilog. Yung ilog namin dun medyo malakas ang agos ng tubig nun. Ngunit napakalinaw naman ng tubig. Ay kukumpara mo to sa mga mineral water ngayon na ibinebenta.
Palibasa, gubat na talaga kaya malinis ang tubig. Makalipas ang halos kalahating oras, naririnig kong nagsisisigaw si Amboy. At humahangos ito pabalik sa akin. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko agad kay Amboy. Kuya, may nakita ako sa ilog. Ang sabi ni Amboy sa akin. Ano naman yung nakita mo? Tanong ko, na punong-puno ng pagtataka. Kaya huminga muna ito ng malalim at pilit pinakalma ang sarili. Saka to nagkwento. Kuya, pagkadating ko sa ilog, dahil sa tindi ng aking uhaw, kagad-agad akong dumakot ng tubig sa ilog gamit ang aking dalawang pinagdikit na palad. At uminom ako dun hanggang sa maibsan ang aking uhaw. Matapos yun naghilamos pa ako para malamigan at maibsan din yung init ng araw. Pakurap-kurap pa ako nun dahil sa lamig ng tubig na akala mo yelo. At habang dinidilaan kong gilid ng aking labi, nalalasahan ko pa yung manamis-namis na tubig sa ilog dahil sa sobrang linis nito. Kaya kumuha muli akong tubig para uminom. Nang akmang kukuha na ako ulit ng tubig, ay may napansin akong maliit na bagay. Para itong maliit na kahon na posporo. Kasing laki lang ito nun. Kaya muli ko itong tiningnan. Nang muli ko itong titigan ng maigi, ay doon ko napansin na kulay itim ito. At takang-taka ako. Hindi ito nadadala ng malakas na agos ng tubig. Nang muli ko itong tinitigan, doon pa lamang ito rumihistro sa aking paningin. Yung kabuuan nito, isa itong maliit na libro. Maliit na libretang itim. Kaya pagkakita ko nun nakaramdam ako ng kilabot. Hindi ko lang kung namamalikmata lang ba ako. Siguro dala lang ng pagod kaya nakikita ko ito. Kaya ang ginawa ko naghilamos muli ako ng tubig. Pagkatapos binalik kong muli ang aking tingin sa ilog. Subalit andun pa rin ang itim na libreta. Nakarinig na ako ng mga ganitong bagay. At ayon sa mga usapan sa aming baryo hindi magandang dulot nito. Kaya walang sabi-sabi kumuha ako ng malaking bato sa gilid at binagsakan ko ito. Kagaya ng inaasahan ko lumabo yung tubig ng ilog at naglikha ito ng mga bula. Kaya inantay ko itong luminaw muli. Nang unti-unti na itong luminaw, tumambad sa aking paningin ang itim na libreta. Tila hindi ito tinamaan ng malaking bato na hinagis ko. At parang nakalapit pa ito ng pwesto papunta sa akin. Ang pakiramdam ko ng mga oras na yun ay may sarili itong buhay na nag-aantay lamang na kunin ko. Kaya bigla akong kumaripas ang takbo. Kung makabalik ako dito, kwento ni Amboy. Nang marinig ko yun, bahagya akong nabahala. Masama ang ibig sabihin yan pag pinakitaan ka ng itim na libreta. Ibig sabihin, gusto ka nitong maging kapanig ng kadiliman. Sabi ko kay Amboy. Tara, punta natin. Sabi ko pa kay Amboy. Kaya agad-agad kaming pumunta sa ilog. Pagdating namin sa ilog, nagsalita muli si Amboy. Noy, ayan, nakikita mo ba? Ayan nakalubog. Hindi man lang na dinadala ng agos ng ilog.
sambit ni Amboy na halatang humihingal pa din. Bagyang tinitigan ko yung ilog at nagmasid sa paligid. Ngunit wala akong makita sa sinasabi ni Amboy. Napakapakunot ng aking noo. Muli kong inilibot ang aking paningin sa ilog at sa paligid din nito. Kagaya ng kanina, wala talaga akong makita. Kaya tumingin muli ako kay Amboy. Ngunit pagkakita ako sa kanya, nakatitig lang ito sa may ilog. Parang meron itong nakikita na hindi ko natatanaw. Nakatingin lang ito sa ilog hanggang sa kailaliman nito. Dahil doon medyo kinalabutan ako sa tinuring ni Amboy na parang nahuhumaling na ito sa kanyang tinitingnan. Kaya agad-agad ko itong binatukan. Sabi ko, ay ambot sa imo, gutom lang yan. Tara nga, kumain na tayo. Sabi ko. Kaya parang nawala ang pagkakatitig ni Amboy dun sa ilog. Maya-maya pa hinilo ko na ito, paalis. Ngunit bago pa kami umalis, nagsalitang muli si Amboy. Kuya, kumikinang yung libreta, sabi ni Amboy. Kaya muli kong tiningnan yung ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, wala pa rin talaga akong makita. Kaya hinila ko na talaga si Amboy palayo dun, paalis sa ilog, dahil parang inaakit niya dun sa ilog. Ilang sandali pa tuluyan ko nang nahila si Amboy palayo. At tuluyan na rin kami nakalayo mula ron. Habang naglalakad pabalik, ay tahimik lamang si Amboy. Wala itong kibo. Pero kapag tinatanong ko, sumasagot naman ito. Ngunit napakatipid na mga sagot nito. Ibang-iba sa nakagawian nito dati. Pagka-uwi sa aming kanya-kanyang bahay, ay nananatiling tahimik si Amboy. Maghahapunan na nung mga oras na yun, nang may tumawag kay Amboy. Yung pala yung mga kaibigan niya at yung kumpare niya, yung naghahanap sa kanya. Inaaya ulit siyang uminom. Iinom ulit sila ng tuba at anisado. Kung itatanong nyo po, yung anisado, ito po yung iniinom na parang gin sa probinsya. Lasang anis ito, pero klase rin ito ng alak. Nakakalasing din, ngunit mas mahinang klase sa gin. Normal na sa amin yun. At manginginom talaga yung kapatid ko na si Amboy. Hindi lang sa alak, pati rin sa paninigarilyo. At dahil sa laging pag-iinom, madalas siyang napapaaway si Amboy dito sa lugar namin, lalo na pag may nakikitang dayo. Bagay na pinagkaiba namin, dahil ako'y bibihira lamang uminom at hindi ako naninigarilyo. Kaya tuwing napapaawa yung kapatid ko, kami ang nagiging tagatanggol nito. Pagkakita ni Amboy sa kanyang mga kaibigan, hindi na ito kumain. At agad na siyang sumama sa tatlong yun, yung mga kumpare niya. Pagkakita ng anak niya, napabuntong hininga na lang to. Hay, si tatay talaga walang pagbabago. Malumanay na wika ng anak ni Amboy, na isa sa mga pamangkin ko. Habang nasa inuman sila Amboy, nakasanayan ko ng bantay-bantayan ng kapatid ko. Dahil mahirap na. Pag nakakainom to, baka mapaaway na naman.
Ngunit nung gabi na yun, ay katakatakang hindi nag-iimik si Amboy. Hindi ko naririnig na nangingibabaw ang kanyang boses. Kaya naririnig ko ang mga pagtataka ng kanyang mga kaibigan. Maging ako, takang-taka. Tahimik mo. Oh, tumagay ka muna, sabi ng isang kainuman ni Amboy. Ano ba nangyari sa'yo? Sabi pa ng isa. Kaya bahagya ako silang sinilip habang nagiinuman. Nakikipag-inuman naman nun si Amboy. Inaabot niya rin yung mga tagay sa kanya. Yun nga lamang, ay nananatili itong tahimik at naninigarilyo lamang. Pinupuno na ng tuba ang kanyang baso, ngunit baliwala lang kay Amboy. Nananatili itong tahimik. At dun ko biglang naisip yung kanina sa ilog. Baka yun ang iniisip niya. Yung nakita niya sa ilog. Maya-maya pa humihitit na naman ito ng tabako. Na parang may malalim na iniisip. Hanggang sa hindi na lang siya pinansin ng kanyang mga kainuman. Hanggang sa matapos ng kanilang inuman, nag-isiuwian na yung mga kumpare ni Amboy. Ngunit nananatiling kakaiba ang kinikilos ni Amboy. Kaya palihim ko itong sinusubaybayan. Maya-maya pa bumalik na si Amboy sa kanilang bahay. Ngunit ilang saglit lang ay lumabas din to kaagad. Pagkalabas niya ito ay bit ang sundang sa kanyang bewang. At binalikan pa ang ilang generis o tabakong papel at posporong mula sa kanilang pinag-iinuman kanina. At walang kaimik-imik ay umalis ito. Siya lamang mag-isa. Buti na lamang at kabilugan ng buwan nun at kitang kita ako kahit malalim na yung gabi. Ilang saglit pa sa paglalakad ni Amboy ay tila patungo ito dun sa pinagtabasan namin kanina. Kaya marahan at palihim ko itong sinundan. Ngunit nagdala na rin ako ng itak dahil malalim na yung gabi. Mahirap na. Baka kung ano pa yung makasalubong namin sa daanan. Habang palihim kong sinusundan si Amboy, ay nagsindi ito ng tabako. At habang pinagmamasdan kong kilos nito, tila hindi ito nakakaramdam ng takot o kung ano pa man na ibang-iba sa kilos nito kumpara sa dati. Maya-maya pa sa pagsunod ko kay Amboy, tinatahak namin ang mga daanang may pataas at may palusong. Ngunit hindi ko man lang napansing bumagal yung lakad ni Amboy. Parang di na ito alintana kung saan siya naglalakad. Maging ang takot sa aswang parang wala sa kanyang sistema. Inisip ko na lamang marahil baka dala ng alak na nainom niya. Ganun siguro pag napadami ng inom. Medyo wala nang pakialam at kumakapal na yung muka. Ilang sandali pa ay patungo na kami sa direksyong papunta dun sa ilog. Sa ilog na kung saan niya raw nakita yung libreta. Tama ang aking hinala. Dun siya babalik. Kadalasan ay may pagka matatakotin tong si Amboy. Ngunit sa pagkakataong ito
kahit sandali hindi ko nakikitaan ng takot o kaba. Ang kanyang kinikilos, parang buong buo ang loob nito sa kanyang ginagawa. Parang punong-puno ng lakas ng loob. Habang ako'y nakasunod ng palim sa kanya, ay nakalapit na si Amboy patungo sa gilid ng ilog. Nang bigla itong magmadali. Kaya napamadali na din ako ng lakad. Sa kakasunod ko, ay naghanap ako ng pwede kong pagtaguan na hindi kalayuan sa gilid ng ilog. Sa mga halamanan dun, ay dun ko kinubli ang aking sarili. Nang masiguro ko nang nakakubli ako, ay kaagad-agad akong sumilip. Pagkakita ko ay bahagya nang nakalusong sa ilog si Amboy. Nakahalos hanggang tuhod na yung taas ng tubig. At sa harapan niya, ay may nagliliwanag na nakalutang na itim na bagay. Maliit lamang ito na parang kahon ng posporo. Ang liwanag na nililikha nito ang nagbibigay ng kakaibang kilabot sa akin. Nakatitig lamang dito si Amboy. Parang merong isang malaking sulo dun sa harapan niya. Dun ko na napagtanto na yun ang libretang itim na tinutukoy ni Amboy. At hudyat nagpapakuha ito sa kanya. Nang akmang kukunin na to ni Amboy at dadampi na ang mga kamay, ay nakarinig ako ng maraming yabag. Mga yabag na nagsisitakbuhan sa paligid. Ang bibilis ng mga kilos na ito. Hindi pang karaniwang bilis ang mga yun. At bukod sa mga yabag, ay naririnig ko din ang mga paghangos kasabay ang mababagsik na mga pag-aangil ng mga to na parang galit na galit sa ginagawa ni Amboy. Napayuko na rin ako sa aking pinagtataguan dahil sa takot at mahigpit ko ding hinawakan ang daladala kong itak. Nang muli kong sumilip, bahagya mo nang umatras si Amboy. At meron itong dinukot sa kanyang bulsa. Naglabas ito ng isang stick ng sigarilyo. At tagsindi ng sigarilyo. Hinit-hit niya ito ng malalim. At bumuga siya ng makapal na usok. Naanimoy kapre ang dating. Kasabay nun ay nagsalita si Amboy sa paligid niya. Kung sino man ka muna, nakapalibot sa akin yan. Hindi rin niyo ako mapugnan sa bala ko. Tipunggal ka mo. Mga asbo! Mga asbo ka mo! Nang ibig sabihin po ay, kung sino man kayong nakapaligid sa akin ngayon, hindi niyo ako mapipigilan sa bala ko ngayon. Mga aswang kayo! Pagkarinig ko nun, ay nagulat ako sa tinuring ni Amboy. Di ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob. Matapos nun ay unti-unting lumapit si Amboy papunta dun sa may gitna ng ilog. Papalapit sa lumiliwanag na libreta. Patuloy pa rin ang pagpaparamdam sa paligid. Subalit, tila baliwala na ito kay Amboy. Kinuha niya na yung napakaliit na itim na libreta. Hawak-hawak niya na ito at nasa kanyang palad na. Nang biglang may nagpakitang napakalaking aso sa harapan ni Amboy. Hindi pang karaniwan ang laki nito. Itim na itim ang kulay. Ang kapal ng balahibo. At talagang nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Konting galaw lamang ni Amboy ay aatakihin na siya nito. Nang biglang iniangat ni Amboy ang libretang itim. Imbis na sumugod tong aso,
ay bigla itong nagpagulong-gulong sa lupa. Nabahagang buntot. At parang humuhuni pa na parang asong nakakita ng kanyang amo. Biglang umamo ito kay Amboy. At kasabay nun ay nagsilabasa na rin ang iba pang malalaking aso na parang sinasamba si Amboy. Subalit ang itsura ng mga aso na to ay hindi pangkaraniwan. Ang lalaki ng mga to. At sa tingin ko, ito ay mga aswang. Patuloy pa rin sa pagbuga ng makapal na usok ng sigarilyo si Amboy. Habang dahan-dahan itong lumalakad papunta sa gilid ng ilog. Pagkaahon niya sa tubig, ay kaagad-agad na naglapitan yung mga malalaking aso sa kanyang paanan. Animo yung mga maaamong tuta na panay ang ikot sa kanyang paanan at hita. Pagkakita ko nun, ay nakahinga na ako ng maluwag. At dahan-dahan na akong umatras. At unti-unti na akong lumalayo sa ilog. Ngunit bago ako makalayo, ay kitang-kita ako ang tuwa sa mukha ni Amboy. Na tila ay nagtataglay ito ng kakaibang kapangyarihan. Bago pa ako makalayo, inarinig ko pa itong nagsalita. Sa bahay na katabubuklatin. Pagkarinig ko na ay nagmadali na ako makauwi. Nakaramdam ako ng konting ginhawa dahil alam ko ligtas si Amboy. Ngunit sa isang banda ay iniisip ko rin na hindi tama itong nangyayari kay Amboy. Kinaumagahan, hindi pa ako nag-aalmusal hinanap agad ako ni Amboy. Habang sindi-sindi ang taba ko, kinausap ako nito. Kuya, sa atin lamang to Sabi sa akin ni Amboy na halatang ayaw iperinig sa iba ang sasabihin niya sa akin. Oh, ano yun? Sabi ko na kunyari ay wala akong alam. Alam mo yung sinabi ko sa iyo kahapon na nakita ako sa ilog. Nakakuha ako na. Sabi pa ni Amboy. Dahan-dahan ko tong binuksan kanina. At nakapaloob dun ay mga maliliit na orasyong Latin. Napakalilit ng letra nito. At nakapaloob din dun ay mga iginuhit na kakaiba at mahiwagang imahe. Sabi pa ni Amboy. Nabanggit din ni Amboy na siksik ang mga pahinang nakapaloob dun. At kabilang sa mga dasal at mga guhit ay mga gamit sa panggagamot, gamit sa pambulag, pampatigil ng oras sa kalaban. Ngunit sa huling pahina ay puros kadiliman at kamatayan ang nakasulat at nakaguhit. Lahat pa ni Amboy. Bagamat batid ko na nakuha na niya ang libretang itim, ngunit nang marinig ko ang mga sinabi ni Amboy ay tila na blanko ang aking isipan. Lalo na sa mga pambihirang kakayahan na nakapaloob dito. Ngunit batid ko din na hindi niya dapat kinuha yung libreta na yun. Kaya agad pumasok sa isipan ko si Tata Sophie. Si Tata Sophie ang kilalang parabolong o manggagamot nun sa aming lugar. Tubong samar si Tata Sophie. At napunta lamang sa aming lugar dahil taga sa amin ang kanyang napangasawa. Kaya pagdating sa mga ganitong bagay, siguradong mas marami itong nalalaman kumpara sa amin. Kaya kinahapunan din ng araw na yun ay sinamahan ko si Amboy patungo kina Tata Sophie. Pagkarating namin kina Tata Sophie ay nakita rin kami agad nito. Oh, Undo! Amboy! Ano nga atin? Tanong ni Tata Sophie sa amin.
Ilang sandali pa, tumingin ito kay Amboy. Naparito kang may dalang mabigat na presensya. Wika ni Tata Sophie kay Amboy. Si Amboy naman pangiti-ngiti lamang ng mga sandaling yun. Ay, Tata Sophie, meron po kasi kung nakuha sa ilog. Nakuha ko po yung... Bago pa matapos ni Amboy ang kanyang sinasabi, agad na pinutol ni Tata Sophie ang kanyang sasabihin. Wag mo na ituloy. Malayo ka pa. Ramdam ko na. Wika ni Tata Sophie. Delikado. Napakadelikado. Delikado ng kinuha mong bertud na yan, Amboy. Ibalik mo yan. Ibalik mo yan sa ilog linaw. Sa ilog ng bundok nyo. Nanganganib ka. Pati ang buong pamilya mo. Babalaan ni Tata Sophie. Ganun po ba, Tata Sophie? Pero nakita ko po sa libreta taking panggagamot at pagpapalayas lang ng mga demonyo ang imahe. At mga Latin ang nakasulat, pero pag may memoryahin ko yun, kaya ko nang magpagaling. Sagot naman ni Amboy. Yung huling bahagi, kakayanin mo ba, Amboy? Ang huling bahagi, pag tinupad mo, mabubuhay ka ng matagal. Pero kakayanin mo kaya? Ang itim na libreta ay ipinagkakaloob lang sa mga taong masama. Hindi ka masamang tao, Amboy. Mabuti kang tao. Bihira ang pinagkakalooban yan, subalit ang maipapayo ko sa iyo, iibalik mo yan. Yun lang ang masasabi ko. Matapos yun nagpaalam na sa amin si Tata Sophie. Nang makapasok na si Tata Sophie sa kanyang bahay, ay umalis na rin kami. Ngunit pagtalikod ni Amboy, nagsalita ito. Gagamitin ko sa kabutihan ang libretang ito. Hindi ko hahayaang mapahamak ako, lalo na yung mga pamilya ko. Sabi pa ni Amboy. Mamayang gabi, isasaulo kang mga nakasulat dito. Lahat na ata ng orasyon nandito na. Dinaig ko na yung may bertud. Sabi ni Amboy sabay hit-hit ng daba ko. Ilang araw pang lumipas at tuluyan niyang pinanindigan ni Amboy ang kanyang sinabi na imememorya niya ang lahat ng orasyon sa itim na libreta. Kahit ilang ulit ko pang pagsabihan ito patungkol sa sinabi ni Tata Sophie, ay tila buo na ang pasya nito at hindi niya ito binibitawan. Tuwing nakikita namin si Tata Sophie, ay iniiwasan na nito si Amboy. Isang araw, nagsabi si Amboy na pupunta ito dun sa kabilang baryo at makikipamiesta. Nang marinig yun, nagulat ako. Anong gagawin mo dun? Daming aswang dun, sabi ko. Dahil noon kasi, meron kaming iniiwasang baryo. Dahil kilala tong baryo na to na pinamumugaran ng mga aswang. Kaya muli nagsalita si Amboy. Noon, iniiwasan natin to. Pero ngayon, sila ang iiwas sa akin. Sagot ni Amboy, sabay buga ng usok galing sa tabako. Bagamat meron kaming pinsan na nakatira dito, pero iniiwasan talaga namin yung baryo na yun. Dahil nga sa usap-usapan ang mga aswang dun. At ang madalas na binibiktima ay mga dayo.
Kaya sa kabila ng sinabi niya ni Amboy, ay nagpumilit pa rin akong sumama sa kanya sa kabilang baryo. Kinabukasan ay naglakbay kami patungong kabilang baryo. Nang malapit na kami sa baryo niyan, ay biglang may napansin si Amboy. Nahahalata niyang may kakaiba sa paligid. Hanggang sa pati ako nakakarinig na ulit ng mga mabibilis na yabag sa paligid. Sa isip-isip ko, eto na. Eto na nga yung mga aswang sa paligid. Nang biglang magsalita si Amboy. Kung kakainin mo ako, gawin mo na. Bago pa ikaw ang kainin ko, sabi ni Amboy. Maya-maya pa biglang nawala ang nagpaparamdam. Kaya nagpatuloy muli kami sa paglalakad. Nang makarating na kami sa mismong baryo, nakipamesa na kami sa aming mga pinsan. Kasarapan ng inuman nang makaramdam ng pagkahilo si Amboy. Sinyalis yun ng pagkalasing. Kaya sinabihan ko to na nakakarami ka na ng inom. Namaya pa nagsalita si Amboy. Hindi ako pwedeng malasing. Ilang saglit lang, kumuha ito ng pawid sa bubong. Tapos kinuha niya ang tingting. At inusulan nito. Kasabay dun isiningit sa ngipin niya. Saka uminom ng alak. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay hindi na ito nalalasing. Kahit patuloy pa din sa pag-inom. Maya-maya pa nagsalita ito. Totoo nga nakasulat sa libreta. Sabay tawa nito. Ngunit, hindi ito ang pakay ko. Hindi itong pakay ko, kaya ako naparito. Sabi pa ni Amboy. Gusto kong makasagupa ang tanyag na aswang dito. Ako ang susubil sa kanya. Sabi ni Amboy. Ikinagulat ko yun at maging ng aking mga pinsan. Habang nagiinuman kami, maya-maya pa, may tumatakbong lalaki na may daladalang itak. Ngunit sumisigaw ito ng tulong at humahangos ito. Gulat ang lahat, maliban lamang kay Amboy. Pagkadinig dun ni Amboy, agad-agad itong tumayo at nilapitan yung lalaki. Inaswang kami. Tulungan niyo ako. Buntis ang sawa ko. Magmamakaawa ng lalaki. Saan? Saan? Tara. Sumama ko. Sabi ni Amboy sa lalaki. Inaswang kayo, no? At buntis ang asawa mo? Sabay tawa ni Amboy na may pagkahambog ang dating. Agad-agad sinamahan ni Amboy ang lalaki. Habang nakasunod kami. Itinuturo ng lalaki kung saan siya nakatira. Patuloy pa din ng pag-abante si Amboy. Sa kabila ng takot na nakita ko sa lalaki. Ilang sandali pa inarating na namin yung bakuran ng lalaki. Pero bago pa man sila makapasok sa bakod, nagsalita si Amboy. Sandali. Tumungo si Amboy sa lupa at nag-orasyon na ayon sa kanya nakasulat din sa libreta. Matapos mag-orasyon nagpatuloy na si Amboy. Pumasok ito sa bakuran. Pagkapasok niya dun, narinig na namin ang mga parang nagpupulasan ng mga hayop na animoy nagsisita-kasa na sa takot. Habang si Amboy ay kampante lamang na nagbubuga ng usok na mula sa tabako. Nailigtas ni Amboy yung buntis
at napalayas niya ang mga aswang. Simula nun ay unti-unting nakilala ang pangalan ni Amboy. Siya na ang pinupuntahan ng mga kabaryo namin kapag may mga inaaswang sa lugar namin. At hindi lang sa baryo namin. Marami pa siyang pinalayas na aswang sa iba't ibang karatig na baryo namin. At maging sa ibang munisipyo ay umaabot ang pangalan ni Amboy. Naging pantog ang pangalan ni Amboy sa panggagamot, maging sa pagpapalayas ng mga engkantong sumasapi sa tao. Ginagawa niya to. Pati ang mga inaaswang, itinutulungan niya at ginagamot niya. Minsan nakasalubong ko si Tata Sophie galing sa pagtatabas at kinamusta ko to. "Kamusta po, Tata Sophie?" Ang bati ko. Ayos naman ako, Undo." Tugon na ito. Ngunit bigla itong nagsalita. "Undo, hindi ako nagkulang ng payo sa inyo. Lalo na kay Amboy. Hindi ako naiinggit sa tinamo ni Amboy, ngunit sana hindi pa uli ang lahat." Wika ni Tata Sophie. Nung marinig ko yun, inatigilan na lamang ako. Hanggang sa makaalis na si Tata Sophie. Noong mga panahon na yun, ay maraming natutuwa kay Amboy. Mga taga-baryo namin, yung iba pa niya nung natulungan. Kasi nga naman, dating lasinggero na walang alam kundi mang-away ng dayo kapag nalalasing, ay nagbago na at naging matulungin. At talagang tinutupad niya kung ano yung sinabi niya dati. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, hindi lahat ay natutuwa kay Amboy sa ginagawa na itong pagtulong. Sa paglipas ng ilang linggo, ay katakatakang nag-iiba na rin si Amboy. Nag-iiba ang mga kinikilos nito. Sa kabila ng mga kabutihang ginagawa niya, ay tila nagbabago si Amboy. Parang hindi sapat ang pagtulong na ginagawa niya sa kabila ng lahat. Minsan, isang hapon kagagaling ko lamang nun sa pagtatanim, nakita akong parang nagkakagulo sa bahay nila Amboy. Hindi ko to makausap ng maayos. Panay mura lamang ang aking naririnig sa bawat tanong ko. Panay mura yung tugon niya. Kaya agad kong tinanong ang aking mga anak kung ano yung nangyari. Hindi din po namin alam, tay. Bigla na lang nagsisigaw si Tio Amboy, sabi ng anak ko. Makalipas ang ilang oras, kusa din itong kumalma, sabi ng anak ko. Kinaumagahan ay inabangan ko si Amboy at kinuusap ko ito ng masinsinan kung ano yung nangyari. Kitang-kita ka ba din ng pagiging balisa ni Amboy? Ibang-iba sa kinikilos niya noong mga nakarang araw. Mga dati punong-puno ng lakas ng loob at tapang. Ngunit ngayon ay tila nag-aalala ito sa bawat gawin niya ito. Ilang sandali pa ay nagsalita ito. "Kuya, kahapon, pagkagaling ko magtabas, bumalik ako dito sa bahay. May mga taong naghahanap sa akin. Kasalukuyan akong may inaasikaso sa bahay nun. Kaya ipinagpaliban ko muna yun. At kaagad namang hinarap yung mga taong naghahanap sa akin. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang 3 kalalakihan. Pagkakita ko pa lamang sa kanila, hindi ko na gusto ang kanilang presensya. Biglang sumigaw yung isang lalaki. "Pakilamero kang hayop ka!
Kaya kagad-agad ay umusal ako ng pambulag at pinilit kong umiwas. Ngunit pagkalitaw ko, ay naroroon pa rin yung 3 lalaki. Kaya muli ko yung inulit ng pambulag. Pero kahit saan ako lumitaw, waring nakikita ako ng mga to. Isa kang pangahas. Hindi mo ba alam na ang libretang hawak mo ay siya ring hawak namin ngayon? Wika ng pinakamalaking lalaki sa 3 yun. Habang ang 2 pa nitong kasama ay nakayuko na parang tumatawa. Di mo kami kalaban, Amboy. Kaya sana naman huwag mo kaming pilitin. Sabi nito sa akin. Sabay buga ng tabako. Noong mga sandaling yun namimilipit na ako sa sakit. Ngunit pilit ko yung nilalabanan. Kaya napasigaw talaga ako ng ubod ng lakas. Patayin nyo na ako! Pero hindi ko susundin ang huling pahina. Pasigaw na sagot ko sa mga kalalakihan. Habang inilalahad yun sa akin ni Amboy, ay gulat na gulat ako. Hindi ko alam ang sasagot. Sa kadahilan ng walang nakitang nilalang ang mga anak ko at ang pamilya ni Amboy kahapon. Wala silang nakitang mga tao na nagpunta dito kahapon. Hindi ko malaman kung anong sasagot ko. Doon ka pa lamang napagtanto. At doon din ako nakaramdam ng kakaibang kilabot. Dahil nagbalik sa aking alaala ang mga sinabi ni Tata Sophie noong mga nakaraang araw. Noong mga sumunod na araw, ay naging ganun si Amboy. Nagsisisigaw ito at nagwawala. At kagaya nung una, wala rin kami nakikitang ibang tao. Paulit-ulit na itong isinisigaw na hindi niya kakatayin ng kanyang asawa at mga anak. Paulit-ulit yun. Sumunod na araw, pumunta si Tata Sophie sa amin. Kitang-kita akong panghihinayang sa kanyang muka nang makita niya si Amboy. Maya-maya pa, kinausap kami nito. Nakapangyarihan ng bertod na yun na taglay ni Amboy. Ngunit ang kapangyarihang yun ay galing sa dilim. Kasama sa libretang itim ay ang pagpatay sa kanyang mga mahal sa buhay, na ang kapalit ay mas malakas na kapangyarihan upang maging malakas na aswang. Kagaya ng 3 nilalang na yun na may angking libretang itim, pinatay nila ang lahat ng mahal nila sa buhay at naging malalakas na aswang. Pero si Amboy ay mas piniling tumulong kaysa maging aswang. Ang libretang itim na para sa dilim ay pinilit niyang gamitin sa liwanag, kahit ikabaliw niya yun at maging kapalit ang kanyang buhay. Sabi ni Tata Sophie. Sa kabila ng kanyang kabutihang nagawa, inabaliw si Amboy bago ito namatay. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat ng ating tagapakinig, subscribers, mga silent listeners, maraming salamat po. Nais ko lamang po i-shoutout sa Jill Capitulo, Fiesta and Luwat family. Ang shoutout pong ito
ay mula po kay Boss Hailey Fiesta. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Tatay Esto and Inay Talia dyan po sa Calaca, Batangas. Mula po kay Sir Nestor Mendoza. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Brian Emerson. Ang shoutout po ito ay mula kay Boss Rowena Crisologo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Ricardo Maravilla. Happy birthday po. Pinapabati po kayo ni Boss Queenie. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Boss Adrian Ramos. Shoutout sa iyo, boss. Shoutout din po kay Tess Estabilio, Beth Pascual, Connie, Angelica San Pedro, and James San Pedro. Shoutout na po ito mula po kay Boss Estrella Jimenez. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Ryan Noy. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Juncy Castro. Shoutout din po kay ayaw niyo po masabi pero mapasaya na po. Shoutout po kay Ma'am Ana Sato. Maraming salamat po. Salamat po talaga sa pag-share. Shoutout din po kay Ma'am Deding Meral at Boss Tony Villaruel. Mula po kay Boss Godelin Villaruel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Ferolino family dyan po sa Mondragon, Northern Samar. Shoutout po ito mula po kay Boss Jamir Ferolino. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Bayet Akurakista. Shoutout din po kay Boss JC Francisco sa napakagandang kwento sa family mo po. Boss, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Loren Turla. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Dimples Yumi. Maraming salamat po. Kay Ma'am Charmaine Saneo, maraming salamat po. Kay Ma'am Lawrence Kamaklang, maraming salamat po. Kay Boss Pao Pao Suliman, shoutout po sa iyo, boss. Kay Elil Nokias, ma'am, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ethan Andy and family, shoutout po. Kay Boss Pretty Mamshi, maraming salamat po. Kung may time po kayo, bisita din po kayo. Pretty Mamshi po, mga vlogs po niya, pampaswerte po. Shoutout din po kay Boss Edward Malilin, boss, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Remy. Remy's Kapampangan Recipes, may time po kayo, bisita po kayo. Simpleng lutuin po. Parang 5-star po yung datingan. Remy's Kapampangan Recipes po. Shoutout din po kay Boss Maribel Salcedo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Boss Ayon Chris Ranke, shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Jimmy Pandong, shoutout po sa iyo, boss. Kay Boss Young's Life, Boss Young, maraming salamat po. Kay Ma'am Princess Glad Rosario, shoutout po sa inyo. Kay Boss Elaine Almera, shoutout po sa inyo, ma'am. Kay Boss Global Cuisine, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Owen and Sarah Official, shoutout po sa inyo. May time po kayo, bisita rin po sa channel ni Boss Owen and Ma'am Sarah. Nag-vlog po sila dun sa Antique po. Shoutout din po kay Ate Doris Kilabod Channel, isa po sa magaling namin female narrator. May time po kayo, bisita na po sa channel po, Kilabod Channel. Shoutout din po kay Sir Corix Nest Animation. Sir, ingat po dyan sa Baguio. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Raymond Glover. Maraming salamat po, boss. Kay Boss Annalyn, maraming salamat po sa napakaganda mga comments po. Shoutout din po kay Ma'am Eriza Miguel. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am Olivia Pelgonen, shoutout po sa inyo, ma'am. Ma'am Mary Asilar, ma'am, ingat po kayo dyan. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po sa inyo dyan sa Oman. Kamusta po kayo dyan? Shoutout din po kay Nestor Baguyon. Tata Estong, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa London. Shoutout din po kay Kamandag Pigeon TV. Mahilig po kayo sa mga kalapate, conditioning tips. Puntahan nyo lang po, channel po Kamandag Pigeon TV. Shoutout din po kay Boss Darkhab PH, isa po sa magaling naming narrator. Punta mo po kayo sa channel niya, Darkhab PH po. Shoutout din po kay Boss Vinci Mayo. Maraming salamat po, boss, sa suporta, sa mga kasama niyo po niya sa store. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel. Ingat po kayo dyan sa LA. Shoutout din po kay Boss John Rainiel Sakate. Maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm. Ingat po kayo dyan sa Hamburg, Germany. Shoutout din po kay Boss Aubrey Delgado at sa family niyo po, sa husband niyo po. Ingat po kayo dyan. At shoutout din po kay Boss Jan Aporo. Kinaibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati na din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section.
Maraming salamat po.